Isang hamak na magnanakaw ka lang pala, Teresa. You don't deserve to carry our name. How dare you disgrace this family in front of these people? Ang boses ni Doña Consolacion ay parang isang matalas na lason na bumasag sa kalsada ng katahimikan sa gitna ng marangyang ballroom ng Forbes Park. Sa ilalim ng naglalakihang mga kristal na chandelier, ang lahat ng mata ng matataas na lipunan ay nakatuon sa isang babae. Si Teresa ay nakatayo doon naninigas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa habang hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang gamot na kanina lamang ay hinihingi ng kanyang biyenan. Buong araw siyang hindi kumain, tiniis ang pagod sa pag-aayos ng charity event na ito, tinitiyak na ang bawat detalye ng gown ni Doña Consolacion ay perpekto, at ang bawat bisita ay komportable. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang may ngiti iniisip na sa wakas matatanggap din siya ng pamilyang ito. Ngunit ang baso ng tubig ay nahulog at nabasag sa sahig, kasabay ng marahas na paghablot ni Doña Consolacion sa kwintas na emerald na nasa leg ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang hapdi ng ginto na bumaon sa kanyang balat bago ito tuluyang nalagot. Don't touch me with your filthy hands. Akala mo ba hindi ko malalaman? You stole this heirloom. Ganyan ba kayo kadesperado sa probinsya niyo na kailangang magnakaw para lang may maipadala sa pamilya mong naghihikahos? Ang bawat salita ng matanda ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa pagkatao ni Teresa. Mama naman, baka may makarinig sa inyo, ang sagot ni Adrian, ang aking asawa. Ngunit wala doon ang galit. Wala ang pagtatanggol sa akin o sa aming pumanaw na sanggol. Ang tanging naroon ay ang kaba na baka mabunyag ang kanilang usapan. Sino ang makakarinig? Ang mahina mong asawa na walang ginawa kundi magmukmok. Makinig ka, Adrian. Huwag kang maging sentimental. Nilagyan ko ng tamang dami ng pampalaglag ang gatas na iniinom niya gabi-gabi para lang matapos na ang problemang ito. Masyado siyang naging kampante sa pagbubuntis niya, nakakalimutan na niyang ang tanging halaga niya sa pamilyang ito ay ang kaniyang utak at ang kaniyang mga salita. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng aking silid ay biglang naging yelo. Ang gatas. Ang gatas na gabi-gabing iniabot sa akin ni Doña Aurora nang may kasamang peking ngiti at matatamis na salita tungkol sa pag-aalaga sa aking kalusugan. Iyon pala ang pumatay sa aking anak. Hindi ito aksidente. Hindi ito mahinang kapit. Ito ay isang planadong pagpatay. Sana lang ay hindi siya maghinala, bulong ni Adrian. Kailangan ko ang pirma niya sa full rights transfer bago ang launch. Kapag nakuha ko na ang kumpanya, hindi na natin siya kailangan. Gawin mo ang dapat mong gawin, Adrian. Gamitin mo ang charm mo. Paikutin mo siya sa mga daliri mo gaya ng dati. Utang niya sa atin ang lahat, tandaan mo iyan. Narinig ko ang kanilang mga hakbang na papalayo. Ang bawat tunog ng kanilang sapatos sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa aking kabaong. Ngunit sa halip na sumabog ang aking dibdib sa iyak, sa halip na sumigaw ako sa galit, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Isang katahimikang kasing lalim ng libingan at kasing talas ng labaha. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Ang imahe ng aking sarili na umiiyak at nagmamakaawa ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang version ko na hindi ko pa kailanman nakilala. Isang babaeng gawa sa bakal at katuwiran. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa akin ay naging gasolina na nagpaliyab sa aking rasyonal na pag-iisip. Bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Adrian, dala ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang kaniyang pinakamapagkunwari na mukha ng pag-aalala. Sweetheart, hindi ka pa rin ba tapos you need to rest? Alam mo namang nag-aalala kami ni Mama sa kalusugan mo pagkatapos ng nangyari. Sabi niya habang lumalapit sa akin. Inilapag niya ang baso sa tabi ng aking laptop at hinaplos ang aking balikat. Ang kaniyang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng init, ngayon ay parang uod na gumagapang sa aking balat. Tiningnan ko siya.
Hindi sa kanyang mga mata, kundi sa kanyang kaluluwang bulok. Pinilit kong itago ang bawat bakas ng puot sa aking mukha. Isang tipid na ngiti ang aking ibinigay, isang ngiting kasing peke ng kaniyang pag-ibig. Malapit na, Adrian. Isang kabanata na lang. Ang pamagat ay ang katapusan ng isang kasinungalingan. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Bahagyang kumunot ang kaniyang noo, tila nagtataka sa aking biglang pagbabago ng mood. Iyan ba ang final title? Parang masyadong dark para sa isang romance novel. Don't worry, Adrian. Ito ang magiging pinaka-memorable na gawa ko. Siguradong hinding-hindi ito makakalimutan ng mga mambabasa mo. Lalo na ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik ni Judas. Namuntik nang magpabaliktad ng aking sikmura. Iyan ang asawa ko. Maricel, we need you to sign those papers tomorrow morning, okay, para sa future natin ito. Para sa kumpanya. Of course, Adrian. Para sa future natin, pag-uulit ko. Nang tumalikod siya para lumabas ng kwarto, ang aking kamay ay dahan-dahang lumipat sa mouse ng aking laptop. Binuksan ko ang isang nakatagong folder na matagal ko nang inihahanda bago pa man mangyari ang trahedyang ito. Doon ay nakatago ang lahat ng ebidensya ng kaniyang mga illegal na transaksyon, ang kaniyang mga utang sa sugal, at ang tunay na may-ari ng bawat salitang isinulat ko. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng isang numero, ang aking abogado at matalik na kaibigan. Attorney, it's Maricel. Ituloy natin ang plano, pero may pagbabago. Hindi ko lang sila gustong hiwalayan. Gusto ko silang makitang nagmamakaawa sa kalsada na walang kahit isang sentimo sa bulsa. At attorney, ihanda mo ang lahat para sa pagsusuri ng dugo ko bukas ng madaling araw. Gusto ko ng ebidensya ng lason sa katawan ko. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, lumilikha ng ritmo sa bubong na tila isang martsa patungo sa digmaan. Hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang ghostwriter na nagtatago sa likod ng pangalan ng asawa ko. Mula sa gabing ito, ako na ang may akda ng aking sariling kapalaran. At sa kwentong ito, sisiguraduhin kong ang mga kontrabida ay hindi makakakuha ng masayang wakas. Kinuha ko ang baso ng tubig na iniwan ni Adrian at dahan-dahan itong ibinuhos sa paso ng halaman sa tabi ng bintana. Ang bawat patak ay paalala ng aking anak na pinatay nila. Ang bawat patak ay pangako ng aking paghihiganti. Bumalik ako sa harap ng laptop. Nag-type ako ng isang bagong sentence sa dulo ng kabanata. Isang pangungusap na hindi para sa kanyang libro kundi para sa aking sariling realidad. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang mandaraya ay ang maniwala na ang kaniyang biktima ay mananatiling bulag habang buhay. Ngumiti ako. Isang malamig at rasyonal na ngiti. Ang unang hakbang ay nagsimula na. Bukas sa harap ng mga abogado, sisiguraduhin kong ang tintang gagamitin nila sa pagpirma ay magiging simula ng kanilang impyerno. Maaga pa lang ay gising na ako. Ang sakit sa aking puson ay naroon pa rin, isang malupit na paalala ng buhay na ninakaw sa akin, ngunit hindi ko hinayaang makita iyon sa aking mukha. Tumayo ako sa harap ng salamin at maingat na naglagay ng manipis na foundation para itago ang aking pamumutla. Naglagay ako ng kaunting blush on upang magmukhang masigla ngunit hindi masyadong masaya. Kailangan ko ang perpektong timpla ng isang nanghihinang asawa na pilit bumabangon para sa kaniyang pamilya. Isang maskara na hinding-hindi nila mahahalata. Pagbaba ko sa dining room, nakita ko si Doña Aurora na marangyang nag-aalmusal habang nagbabasa ng tablet. Ang kaniyang bawat kilos ay puno ng awtoridad. Ang kaniyang postura ay tila isang reyna na nakaupo sa kaniyang trono. Sa tabi niya, si Adrian ay abala sa kaniyang cellphone, malamang ay tinitingnan ang dumaraming likes sa kaniyang huling post tungkol sa inspiration ng kaniyang pagsusulat. Good morning, Mama. Good morning, Adrian. Mahinahon kong bate habang dahan-dahang umuupo sa aking pwesto. Bahagyang nag-angat ng tingin si Doña Aurora. Ang kaniyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Mabuti naman at bumaba ka na, Maricel. Akala ko ay balak mo nang maghapon sa itaas. Sayang ang oras, maraming dapat asikasuhin si Adrian para sa kumpanya. Pasensya na po, Mama. Medyo mabigat lang ang pakiramdam ko pero kaya ko naman, sagot ko habang nagsasalin ng kape. Ang bawat galaw ng aking kamay ay kontrolado.
Sa loob ko iniisip ko kung paano ko siya sasampalin ng katotohanan, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Inilapag ni Adrian ang kaniyang phone at hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Sweetheart, are you sure you're okay? If you want, we can postpone the signing. But the investors are really pushing us. You know how important this merger is for our future. Ang salitang our ay parang lason sa aking pandinig. Ayokong maging hadlang sa career mo, Adrian. Alam mo namang kahit anong ikabubuti mo gagawin ko, nasaan ba ang mga papeles? Isang mabilis na sulyap ang nagpalitan sa pagitan ni Adrian at ng kanyang ina. Isang sulyap ng tagumpay. Inilabas ni Adrian ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilatag ito sa harap ko. This is the full rights transfer and the power of attorney. Kapag napirmahan mo na ito, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga legalities at business side. I will handle everything. You can just focus on recovering and maybe writing the next bestseller for me. Binasa ko ang mga dokumento ng mabilis ngunit masinsinan. Ang aking mga mata ay sinanay sa paghahanap ng mga maliliit na detalye sa mga kontrata. Gaya ng inaasahan ng mga papeles na ito ay idinisenyo upang hubaran ako ng lahat ng karapatan sa aking mga gawa at sa mga shares na ipinamana sa akin ng aking ama. Ngunit ang hindi nila alam kagabi pa lang ay inihanda ko na ang aking pansalag. Kinuha ko ang ballpen na nasa loob ng folder, isang eleganteng fountain pen na bigay ni Doña Aurora. Sa bawat pahina maingat kong inilagay ang aking pirma, ngunit sa bawat pirma sinisiguro kong may bahagyang pagkakaiba sa stroke na tanging isang handwriting expert lang ang makakapansin isang sadyang pagkakamali na magpapawalang bisa sa mga dokumentong ito kapag dinala na sa korte. At higit sa lahat, ang huling pahina na ibinigay ko sa kanila ay isang replika na may nakatagong sugnay tungkol sa agarang pagbawi ng lahat ng ari-arian kapag napatunayang may naganap na pandaraya. There! Tapos na. Sabi ko nang may kasamang malalim na buntong hininga na tila ba gumaan ang aking loob. Mabilis na kinuha ni Adrian ang folder na parang isang gutom na aso na binigyan ng buto. Thank you, Maricel. You don't know how much this means to the family. Promise bawi ako sa'yo pagkatapos ng launch. Eksakto namang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero. Excuse me, kailangan ko lang sagutin ito. Baka tungkol ito sa mga bulaklak na in-order ko para sa garden. Tumayo ako at lumabas patungo sa balkonahe sa patang layo para hindi nila marinig ang aking boses. Ngunit sapat ang lapad ng salamin para makita nila ang aking likod. Yes, mahina kong sabi sa kabilang linya. Everything is ready, Madam Maricel. Ang boses ni Attorney Santos ay seryoso. The private investigators have followed the money trail. Ang pondo ng kumpanya ay unti-unti nang inililipat ni Adrian sa isang offshore account sa pangalan ng isang Vanessa Go. At ang tungkol sa laboratory results ng gatas mo, positibo ito. May trace ng cytotec at iba pang chemical na hindi dapat iniinom ng isang buntis. Napahigpit ang hawak ko sa rails ng balkonahe. Ang aking mga kuko ay tila ibig bumaon sa bakal. Ipadala mo sa akin ang lahat ng kopya, attorney. Huwag kang mag-iwan ng bakas. At ang investor na kausap natin. Handa na siya. Hinihintay na lang niya ang hudyat mo para i-withdraw ang suporta sa publishing house ni Adrian sa oras ng launch. Mawawalan sila ng budget sa isang iglap. Good, maghintay ka sa susunod kong tawag. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Tumingin ako sa loob ng bahay. Nakita ko si Adrian na masayang nakikipag-high five sa kaniyang ina. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagdiriwang. Hindi nila alam na ang bawat tawa nila ay binibilang ko. Ang bawat sentimo na ninanakaw nila ay may katumbas na luha ng aking anak. Lumipas ang hapon na nanatili akong tahimik. Nagpanggap akong natutulog sa aming kwarto habang pinagmamasdan si Adrian na nagbibihis. Sweetheart, I need to go to the office. May last-minute meetings lang kami ni Vanessa tungkol sa marketing strategy. Don't wait for me, okay? Baka gabihin ako. Sure, Adrian. Take your time. Importante ang career mo. Sagot ko habang nakapikit-pilit na pinapanatiling pantay ang aking paghinga. Nang marinig ko ang pag-alis ng kaniyang sasakyan, agad akong bumangon. Alam kong hindi sa office ang punta niya. May sariling tracker ang kaniyang sasakyan na lihim kong ipinalagay noong isang buwan. Tiningnan ko ang aking phone.
Ang signal ay huminto sa isang pamilyar na gusali ang kumpanya ng kompetisyon at ilang minuto lang lumipat ito sa isang condo unit sa Makati. Ang unit ni Vanessa. Ngunit may nakalimutan si Adrian. May mga papeles siyang naiwan sa kaniyang library sa ibaba. Alam kong dun niya itinatago ang kaniyang tunay na kontrata para sa ghostwriting. Dahan-dahan akong bumaba, tinitiyak na tulog na si Doña Aurora at ang mga katulong. Pumasok ako sa library. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling alak ay sumalubong sa akin. Hinanap ko ang lihim na vault sa likod ng kaniyang painting. Gamit ang kaniyang birthday ang code na sa tingin niya ay tanda ng aking pagmamahal, ay nabuksan ko ito. Ngunit hindi lang papeles ang nahanap ko. May isang maliit na box doon. Binuksan ko ito at nakita ang isang napakagandang diamond necklace. May card na kasama para sa tunay na reyna ng puso ko. See you tonight at our place, Adrian. Ang necklace na ito ang dapat ay regalo niya sa akin para sa aming anniversary sa susunod na buwan. Ngunit alam kong hindi ito para sa akin. Biglang bumukas ang pinto ng library. Ang malakas na pagtama ng pinto sa dingding ay nagpaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang hawak ang box. Anong ginagawa mo dito, Maricel? Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng kamatayan. Nakatayo siya sa may pintuan. Nakasuot ng kanyang nightgown. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala at galit. Tumingin ako sa kanya, dahan-dahang isinara ang box. At isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti, ang sumilay sa aking mga labi. Tinitingnan ko lang po kung gaano kalaki ang halaga ng kataksilan ng anak ninyo, Mama. Bakit natatakot po ba kayong malaman ko ang totoo? Mad, hindi ko ibinaba ang hawak kong alahas. Sa halip mas hinigpitan ko ang hawak dito, habang dahan-dahang humaharap kay Doña Aurora. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik, ang kaniyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa dahil sa galit. Ngunit sa gitna ng kaniyang emosyon, nanatili akong tila isang estatwa, malamig, matatag at walang bakas ng takot. Ang tapang mo na, Maricel! Ang kaniyang boses ay nanginginig sa puot. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling, isang hamak na guro sa probinsya na kinuha namin sa putikan? Binigyan ka namin ng marangyang buhay ng apelidong Villarreal. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo sa loob ng bahay na ito. Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang. Hindi ko hinayaang mabasag ang aking tingin. Ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat ay matagal ko nang nabayaran, Mama. Bawat salitang isinulat ko sa ilalim ng pangalan ni Adrian, bawat gabing hindi ako natulog para lang maging bestseller ang kumpanya ninyo. Iyon ang pambayad ko. At ang anak ko, ang buhay na nawala sa akin. Kasama rin ba iyon sa kontrata ng utang na loob na sinasabi ninyo? Sandaling natigilan ang matanda. Ang kaniyang mukha ay namutla, ngunit agad ding bumalik ang kaniyang pagiging mapagmataas. Wala kang ebidensya sa mga paratang mo. Ang pagkawala ng bata ay kasalanan ng mahina mong katawan. At ang alahas na iyan, para iyan sa mga koneksyon ni Adrian. Huwag kang maging makitid ang utak. Ibinalik ko ang necklace sa loob ng box at marahan itong inilapag sa mesa. Kung sa tingin ninyo ay ganoon ako kadaling paikutin, nagkakamali kayo. Alam ko ang tungkol kay Vanessa. Alam ko ang tungkol sa mga offshore accounts. At alam ko rin ang tungkol sa mga utang ni Adrian sa pagsusugal na pilit ninyong itinatago sa mga audit. Bago pa siya makasagot, ay narinig namin ang pagpasok ng sasakyan ni Adrian. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng library. Bakas sa mukha ni Adrian ang pagod, ngunit agad itong napalitan ng gulat nang makita kaming dalawa ng kaniyang ina. Anong nangyayari dito, Maricel? Bakit ka nandito? Tanong niya habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Tinatanong ko lang ang mama mo, Adrian, kung kailan mo balak ibigay sa akin ang kwintas na nahanap ko sa vault mo. O baka naman nakalaan na ito para sa marketing meetings ninyo ni Vanessa. Ang boses ko ay kasing talas ng isang labaha-diretso at walang paligoy-ligoy. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Ang kaniyang gulat ay napalitan ng isang pamilyar na maskara, ang maskara ng isang biktima ng maling hinala. Maricel, hindi mo naiintindihan. Vanessa is just a colleague. Ang necklace na yon, it's a corporate gift. Para iyon sa asawa ng isa sa mga biggest investors natin. Why are you being so paranoid?
Are you going crazy because of what happened to the baby? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang paggamit niya sa aking pumanaw na anak para palabasin akong baliw ay ang pinakamababang gawain na naranasan ko sa kanya. Huwag mong gamitin ang anak ko para pagtakpan ang kalaswaan mo, Adrian. At huwag mo ring gamitin ang kumpanya para itago ang katotohanang halos wala ng laman ang joint account natin dahil sa pagkagumon mo sa kasino. That's enough. Sigaw ni Adrian ang kaniyang mukha ay namumula na sa hiya at galit. Utang mo sa akin ang lahat. Kung hindi dahil sa akin wala kang pangalan. You should be grateful that I'm still keeping you here despite your tantrums. Grateful, tumalikod ako at kinuha ang aking folder. Tingnan natin kung gaano ka magiging grateful kapag nalaman ng mga investors na ang genius author nila ay hindi man lang kayang gumawa ng isang maayos na pangungusap nang wala ako. Lalabas na sana ako ng silid nang biglang tumunog ang kanyang laptop sa mesa. Isang notification ng email. Dahil sa kaba at galit, hindi napansin ni Adrian na nakamirror ang kanyang screen sa malaking monitor ng library. Nakita namin ang subject line ng email mula sa isang hindi kilalang sender, ang katotohanan sa likod ng mga libro ni Adrian Villarreal, ang ghostwriter at ang mga ninakaw na talento. Nanigas si Adrian sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binubuksan ang email. Sa loob niyon ay may mga attachment, mga screenshot ng aming mga original na usapan, mga draft ng manuskrito na nasa sulat kamay ko at mga ebidensya ng kanyang mga transaction sa illegal na pagsusugal. May kasama itong maikling mensahe, 100 milyong piso, o ilalabas ko ito sa lahat ng media outlets sa loob ng 24 na oras. Huwag mong subukang lokohin ako, Adrian. Alam ko kung nasaan ang asawa mo. Sa sino ito? Bulong ni Adrian ang kanyang boses ay tila nawala ng lakas. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsusumamo. Marcel, kailangan mo akong tulungan. Kapag lumabas ito, sira tayong lahat. Ang kumpanya, ang reputasyon natin. Mawawala ang lahat. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay lumuluhod sa harap ko. Ang kaniyang mapagmataas na postura kanina ay tuluyang gumuho. Please, sweetheart, alam kong galit ka, pero pamilya tayo. Isipin mo ang pangalan natin. You have the access to the backup files. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito. Sabihin mo na ikaw ang nag-utos sa akin na gamitin ang pangalan ko para protektahan ka. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Ang kaniyang pagluhod ay hindi nakapagpalambot sa aking puso. Sa halip, mas lalo lamang nitong pinagtibay ang aking desisyon. Ang lalaking ito ay hindi marunong magmahal. Marunong lang siyang gumamit ng tao para sa sariling kapakanan. Kailangan mo ng tulong ko, Adrian. Tanong ko habang dahan-dahang binabawi ang aking mga kamay. Pagkatapos ninyong patayin ang anak ko, pagkatapos ninyong ituring akong basura sa loob ng bahay na ito, Maricel, please, gagawin ko ang lahat. Iiwan ko na si Vanessa. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Just save me from this pagmamakaawa niya. Tumingin ako kay Doña Aurora na ngayon ay nakahawak sa kaniyang dibdib, hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkatapos ay muli kong itinuon ang aking pansin kay Adrian. Sige, tutulungan kita, sabi ko nang may kasamang malamig na ngiti. Pero sa isang condition, gusto kong ilipat mo sa akin ang lahat ng shares ng publishing house ngayong gabi. Kung gusto mong protektahan ko ang pangalan mo, kailangan kong maging may-ari ng kumpanyang ililigtas ko. Cliffhanger, ang panganib ay hindi lamang sa reputasyon ni Adrian. Sa likod ng aking isipan, alam ko na ang email na iyon ay simula pa lamang. Ang tunay na nagpadala niyon ay walang iba kundi ang aking sariling katuwang sa plano, ngunit may isang detalyeng hindi ko inaasahan ang banta sa aking buhay na kasama sa email. Sino ang tunay na nagmamanipula sa aming lahat? Ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng laboratorio ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa aking pagkatao. Nakaupo ako sa isang pasilyo ng ospital. Malayo sa marangyang bahay ng mga Villarreal bitbit, ang isang maliit na vial na naglalaman ng natirang gatas mula sa aking baso kagabi. Ang bawat hakbang ng mga nurse at ang mahinang ugong ng aircon ay nagpapaalala sa akin na sa mundong ito, ang tanging mapagkakatiwalaan ko na lang ay ang aking sariling hinala. Madam Maricel, tawag ng isang lalaking naka-lab coat. Inayos niya ang kaniyang salamin at tiningnan ang hawak na folder.
Handa na ang resulta ng iyong toxicology report. Pumasok ako sa kaniyang opisina. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang katedral ng mga lihim. Naupo ako nang tuwid ang aking mga kamay ay magkasalikop sa aking kandungan matatag at walang panginginig. Ano ang nahanap ninyo, doktor? Tanong ko. Ang aking boses ay patag parang isang daluyong bago ang bagyo. Ang sample ng gatas na ibinigay ninyo ay positibo sa mataas na konsentrasyon ng misoprostol o mas kilala sa tawag na Cytotec. Simula niya ang kaniyang tono ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi lang iyon, may nahanap din kaming bakas ng arsenic sa iyong blood sample. Hindi ito sapat para patayin ka agad, ngunit sapat ito para unti-unting sirain ang iyong nervous system at gawin kang laging pagod makalimutin at mukhang nawawala sa sariling kaisipan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Arsenic. Hindi lang nila gustong mawala ang anak ko. Gusto rin nilang mawala ang aking katuwiran. Gusto nilang magmukha akong baliw sa harap ng publiko para wala nang maniwala sa akin kapag nagsalita ako tungkol sa ghostwriting ni Adrian. Doña Aurora is truly a master of slow-motion execution. Salamat, Doktor. Kailangan ko ang lahat ng ito sa isang opisyal na dokumento at gusto ko ring malaman kung gaano na ito katagal sa sistema ko. Base sa level ng lason sa buhok at kuko mo mukhang halos 6 na buwan na itong dahan-dahang ipinapakain sa iyo. It's cumulative, Madam Maricel. It was a slow, deliberate poisoning. 6 na buwan. 6 na buwan akong nagpapasalamat sa biyenan ko sa bawat baso ng gatas na iniabot niya. 6 na buwan akong naniwala na ang aking panghihina ay dahil lamang sa stress ng pagsusulat. Habang binubuo ko ang kanilang kayamanan, dahan-dahan nilang tinutunaw ang aking buhay. Paglabas ko ng ospital, agad kong tinawagan si Attorney Santos. Nagkita kami sa isang maliit at tago na cafe sa labas ng syudad. Inilatag ko sa kanya ang medical report kasama ang mga dokumentong kinuha ko sa vault ni Adrian. Ito na ang huling pako sa kabaong nila, attorney. Sabi ko habang iniinom ang aking kape, ang kape na ako mismo ang nagtimpla at siniguradong ligtas. Gusto kong simulan na ang paglilipat ng lahat ng aking copyrights sa alamat ni Maricel. Iyon ang dummy company na itinayo natin sa Singapore. Huwag silang mag-iwan ng kahit anong bakas na konektado sa akin dito sa Pilipinas. Paano ang mga shares na ipinangako ni Adrian kagabi? Tanong ni Attorney Santos. Pipirmahan niya ba talaga ang transfer? Gagawin niya iyon dahil sa takot. Akala niya ay ang blackmailer ang kalaban niya. Hindi niya alam na ang sarili niyang asawa ang humahawak sa leeg niya. I will make him sign those papers under the guise of protecting the assets from the blackmailer. He's desperate, and desperate men are easy to manipulate. Tumingin ako sa labas ng bintana. Isang bata ang dumaan kasama ang kanyang ina. Masayang tumatawa habang kumakain ng ice cream. Isang matalim na sakit ang humiwa sa aking puso. Iyon ang buhay na ipinagkait nila sa akin. Ang anak ko na hindi man lang nakakita ng liwanag ng mundo dahil sa kasakiman ng isang pamilyang itinuring ko ring akin. Maricel, mahinang tawag ni attorney. Sigurado ka na ba dito? Once we trigger the final move, there's no turning back. Itatala ka nilang traidor sa kanilang pamilya. Traidor? Bahagya akong natawa, isang tawang walang katuwaan. Sila ang pumatay sa anak ko, attorney. Sila ang nagnakaw ng talino ko. Ang ginagawa ko ay hindi pagtatraidor. Ito ay paniningil. I am just balancing the books. At sa pagkakataong ito, ako ang sisiguradong bangkarote sila pagkatapos. Bumalik ako sa bahay ng hapon na iyon. Nadatnan ko si Adrian na balisa sa kaniyang opisina pabalik-balik sa paglalakad habang hawak ang kaniyang ulo. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Ang kaniyang yakap ay amoy alak at kaba. Maricel, thank God you're here. Nakausap ko na ang lawyer ko, but he's useless. Kailangan nating ilipat ang kumpanya sa pangalan mo gaya ng sabi mo kagabi. It's the only way to shield the assets if the scandal breaks out. Handa na ang mga papeles. Are you sure about this, Adrian? Tanong ko, nagpapanggap na nag-aalala. Mabigat na responsibilidad ito. Baka sabihin ni Mama ay kinukuha ko ang lahat sa inyo. Si Mama, hayaan mo siya. She's scared too. Pirmahan na natin ito, please. After this, we can start over. Just you and me. I promise I will be a better husband. Tinitigan ko siya sa mga mata. Nakita ko ang takot, ang panghihina,
at ang kawalan ng dangal. Ito ang lalaking minahal ko noon. Ngayon isa na lang siyang basag na salamin na nagpapakita ng aking sariling kamalian sa pagpili. Sige Adrian, para sa atin, sabi ko. Kinuha niya ang mga papeles at mabilis na nilagdaan ang kaniyang pangalan. Hindi niya binasa ang mga maliliit na sugnay sa dulo, ang mga sugnay na nagsasabing ang lahat ng kaniyang personal na ari-arian, kabilang ang bahay na ito, at ang mga natitirang savings ni Doña Aurora, ay magsisilbing collateral sa oras na mapatunayang may anomalya sa kaniyang pamamahala. Nang matapos siya, kinuha ko ang folder at naramdaman ko ang bigat ng tagumpay sa aking mga kamay. Salamat Adrian, bulong ko. Eksakto namang tumunog ang aking cellphone. Isang text mula sa laboratorio. Akala ko ay tapos na ang lahat ng balita, ngunit may isang huling detalye silang nakalimutan. Madam Marisol, additional findings on the arsenic levels. It seems the dosage was increased significantly in the last 48 hours. If you didn't stop drinking the milk yesterday, you could have suffered a stroke or permanent brain damage by tonight. Nanigas ang aking panga, 48 oras. Ibig sabihin kahit na nakuha na nila ang pirma ko noong isang araw, balak pa rin nila akong tuluyang patahimikin. Hindi lang nila ako gustong paalisin, gusto nilang masiguro na hindi na ako kailanman makakapagsalita. Tumingin ako kay Adrian na ngayon ay nakahiga sa sofa tila nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay tumingin ako sa pinto ng silid ni Doña Aurora. Ang digmaang ito ay hindi na lang tungkol sa pera o reputasyon. Ito ay tungkol sa aking kaligtasan. Adrian, tawag ko sa kanya ng may malambing na boses. Yes, sweetheart. Gusto mo ba ng gatas ipagtitimpla kita? You look so stressed. Ang tunog ng aking matataas na takong sa marmol na sahig ng Grand Ballroom ay tila isang ritmo ng digmaan matatag mabilis at walang alinlangan. Nakasuot ako ng isang itim na silk gown, na yakap ang aking katawan, isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa para sa aking anak at sa pagpanaw ng dati kong pagkatao. Sa aking leeg ay nagniningning ang isang sapphire necklace na mas asul pa sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Naramdaman ko ang pagtigil ng mga usapan sa paligid nang pumasok ako. Ang mga mata ng mga elite sa publishing industry ay nakatuon sa akin. Hindi nila inaasahan na ang asawa ni Adrian Villarreal, ang babaeng balita, ay nagkaroon ng depresyon dahil sa pagkawala ng anak ay lalabas ng ganito kakinang at katatag. Maricel, ang boses ni Adrian, ay puno ng gulat. Nakatayo siya malapit sa bar kasama ang ilang board members. Halos mabitawan niya ang kaniyang baso ng wine nang makita ako. Sa tabi niya, si Vanessa ay nakasuot ng pulang gown, mukhang pilit na nagpapaseksi, ngunit nagmukhang mura sa tabi ng aking aura. Good evening, everyone. Bati ko nang may kasamang malamig na ngiti. Lumapit ako kay Adrian at humalik sa kanyang pisngi, isang halik na kasing lamig ng yelo. Pasensya na kung nahuli ako, sweetheart. Masyado lang akong naging abala sa pag-aayos ng ilang mahahalagang dokumento para sa launch mo. You look different, Maricel, bulong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat anggulo ng aking mukha. Nakita ko ang takot at pagkagusto sa kaniyang tingin. Yun ang laro ko, panatilihin siyang lito sa pagitan ng pagnanasa at paranoia. Is that a problem, Adrian? Akala ko ba gusto mong maging proud ang mga investors sa atin? Tanong ko bago bumaling kay Vanessa. Vanessa dear, mukhang masyadong masikip ang gown mo. Nahihirapan ka ba huminga o sadyang ganyan ang itsura mo kapag pilit mong kinukuha ang hindi sa iyo? Namula ang mukha ni Vanessa sa galit, ngunit dahil nasa harap kami ng maraming tao, pinilit niyang ngumiti ng pilit. I'm just here to support Adrian, Maricel. Alam mo namang ako ang nag-asikaso ng lahat habang nagpapahinga ka. How professional of you, that? Sagot ko habang kinukuha ang isang baso ng champagne mula sa dumadaang waiter. But don't worry, I'm back, and I'm taking over. Iniwan ko silang dalawa na nakatulala at naglakad patungo sa kabilang panig ng ballroom kung saan nakatayo si Julian Valderrama, ang pinakamalaking kompetisyon ni Adrian sa industriya. Si Julian ay kilala sa pagiging matalino, rasyonal at walang awa sa negosyo. Madam Maricel Villarreal, bati ni Julian habang itinaas ang kaniyang baso. Ang bulong-bulungan ay ikaw ang tunay na utak sa likod ng bawat bestseller ng asawa mo. Mukhang totoo nga ang balita. You don't look like a ghost tonight. You look tulad ng isang reyna. Salamat, Julian.
Sagot ko sa Taglish na sadyang pinalalakas para marinig ni Adrian na ngayon ay lihim na nakamasid sa amin. Ang mga ghost ay nagmumulto lamang kapag oras na para maningil. At sa tingin ko, ang gabi ng launch ni Adrian ay ang perpektong oras para sa isang epilogue na hindi niya inaasahan. Interesting, ngiti ni Julian, ang kaniyang mga mata ay puno ng interes. Handa ang kumpanya ko na bigyan ka ng plataporma na hinding-hindi maibibigay ni Adrian. Just give me the word. Keep your lines open, Julian. Magugulat ka sa susunod na kabanata. Bulong ko bago ako uminom ng champagne. Naramdaman ko ang mabilis na paglapit ni Adrian sa akin pagkatapos naming mag-usap ni Julian. Hinila niya ako ng bahagya sa braso, ang kanyang mukha ay balisa. Anong pinag-uusapan ninyo ni Julian, Maricel? He's our enemy. Bakit mo siya kinakausap? Enemy o Adrian? Sa negosyo ang tanging kaaway mo lang ay ang sarili mong kahinaan. Mahinahon kong sagot habang inaayos ang kaniyang kurbata. Huwag kang mag-alala. Ang pinag-uusapan namin ay para rin sa ikabubuti ng future natin. I don't like this, Maricel. You're acting strange. Mula nang pirmahan ko ang transfer papers, parang hindi na kita kilala. Giit niya, ang boses ay nanginginig sa selos at kaba. Ganyan talaga kapag ang isang tao ay nagising mula sa isang mahabang panaginip, Adrian. Hindi ka na dapat magtaka. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Kinuha ko ang pansin ng lahat sa pamamagitan ng pagtap ng kutsara sa aking baso. Ang tunay na show ay magsisimula na. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Sabi ko, ang boses ko ay umaalingaw sa buong ballroom, puno ng kumpiyansa. Gusto ko lang gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang lahat ng narito. Sa susunod na linggo, ang launch ng pinakabagong libro ni Adrian, ang katapusan ng isang kasinungalingan. Ngunit gusto kong i-anunsyo na may inihanda akong isang sorpresa para sa gabing iyon. Tumingin ako ng diretso kay Adrian at kay Doña Aurora na kapapasok lang ng ballroom at mukhang gulat na gulat sa aking ginagawa. Ang sorpresang ito ay magpapatunay kung sino talaga ang tunay na may akda ng tagumpay ni Adrian Villarreal. It will be a revelation that no one in this industry will ever forget. See you all there. Palakpakan ang sumunod, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ni Adrian ay kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Nakita ko ang panginginig ng kaniyang panga. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Doña Aurora. Habang naglalakad ako palabas ng ballroom, hinarang ako ni Vanessa sa hallway. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng put. Akala mo ba mananalo ka, Maricel? I have Adrian in the palm of my hand. He loves me and he needs me to keep his image. You're just a bitter wife who lost her child. Huminto ako at hinarap siya. Hindi ako sumigaw. Sa halip, lumapit ako sa kaniyang tainga at bumulong ng napakababa. Love, ang isang taong gaya ni Adrian ay walang kakayahang magmahal ng kahit sino kundi ang kaniyang sarili. At ikaw, isa ka lang kasangkapan na madali niyang itatapon kapag nanganib siya. At tungkol sa anak ko, sisiguraduhin kong ang bawat patak ng dugo niya ay mababayaran ng bawat sentimong pinaghirapan ninyong nakawin. Itinulak ko siya ng bahagya sa balikat at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makasakay ako sa aking sasakyan, binuksan ko ang aking tablet. Ang tracker ni Adrian ay muling gumalaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sa condo ni Vanessa papunta. Papunta ito sa isang tagong warehouse sa labas ng lungsod. Anong itinatago mo doon, Adrian? O baka naman doon mo balak itago ang huling ebidensya ng iyong panloloko? Ang aking cellphone ay nag-vibrate. Isang message mula kay Attorney Santos. The printer has been hacked. Ang unang batch ng mga libro ay hindi ang manuskrito mo ang laman. May pinalit ang kabilang kampo sa huling sandali. We have a problem, Maricel. Nanlamig ang aking mga kamay, ngunit ang aking isipan ay mabilis na nag-isip. Isang contra-twist. Ang hangin sa loob ng opisina ni Adrian ay amoy sigarilyo at desperasyon. Nakaupo siya sa likod ng kaniyang malaking mesa, ang kaniyang kurbata ay maluwag na, at ang kaniyang buhok ay magulo dahil sa paulit-ulit na pagsabunot sa sarili. Sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng karapatan ng aking mga gawa. Sa kaniyang pangalan, isang huling tangkang pagsabotahe, bago ang malaking launch. Pirmahan mo na ito, Maricel. Ang kaniyang boses ay pauspuno ng pilit na pagsusumamo. Ito na lang ang tanging paraan para mapigilan ang blackmailer
Kapag nakita nilang hawak ko ang full rights sa legal na paraan, wala na silang basihan para sabihing ninakaw ko ang mga gawa mo. We can tell them it was a joint venture all along. Tumingin ako sa mga papeles. Alam ko ang bawat salita na nakasulat doon. Idinisenyo ito ni Vanessa upang hubaran ako ng aking dangal bilang isang manunulat. Ngunit ang hindi nila alam handa na ang aking pansagot. Inilabas ko ang isang eleganteng fountain pen mula sa aking bag, isang ballpen na mukhang ordinaryo ngunit naglalaman ng espesyal na tinta na idineliver sa akin ni Attorney Santos kagabi. Utang na loob, Maricel. Dagdag pa niya nang makitang nag-aalinlangan ako. Isipin mo ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Mama para sa atin. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Isipin mo ang alaala ng anak natin. Ayaw mo namang mabahiran ng iskandalo ang pangalan ng ama niya, hindi ba? Ang pagbanggit niya sa aking anak ay tila isang sampal na nagpasingit ng apoy sa aking mga mata. Ngunit pinanatili kong malamig ang aking ekspresyon. Ang alaala ng anak ko ang dahilan kung bakit ako narito, Adrian. Huwag mo nang gamitin ang pangalan niya para sa iyong kaligtasan. I'm sorry, sweetheart. I'm just stressed. Please sign it now. Vanessa is waiting for the confirmation at the printing press. Kinuha ko ang panpanulat. Ang bawat pagtipa ng dulo nito sa papel ay tila isang hakbang patungo sa kanilang sariling bitayan. Ginamit ko ang ballpen na may disappearing ink para sa mga sugnay na nagbibigay kay Adrian ng kapangyarihan sa aking mga ari-arian at sa kumpanya. Sa loob ng 12 oras ang mga pirma sa mga bahaging iyon ay maglalaho na parang bula na mag-iiwan sa papel na blanco at walang bisa. Ngunit sa mga pahinang naglilipat ng lahat ng utang ng kumpanya at mga legal na pananagutan sa kanya, bilang solong may-ari ginamit ko ang isang lihim na mekanismo sa ballpen upang maglabas ng permanenteng tinta. Ayan, tapos na, sabi ko habang ibinibigay sa kanya ang folder. Agad na sumilay ang isang mapanlokong ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman. Akala niya ay tuluyan na niya akong nadaig. Akala niya ay muli niyang nakuha ang kontrol sa aking buhay. Thank you, Maricel. You really are the best wife. I promise after the launch everything will go back to normal. Magbabakasyon tayo sa Europe. Mag-uumpisa tayo ulit, sabi niya habang mabilis na isinisilid ang folder sa kaniyang bag. Gusto ko ngang mag-umpisa ulit, Adrian. Pero hindi kasama ang mga taong pumatay sa pagkatao ko. Bulong ko sa aking isipan habang pinapanood siyang lumabas ng pinto nang may kasamang yabang sa bawat hakbang. Lumabas ako ng kumpanya at tumayo sa tapat ng malaking digital clock sa gitna ng syudad. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan ay tila isang hatol na dahan-dahang dumarating. 12 oras. Iyon ang natitirang panahon para sa ilusyon ng kapangyarihan ni Adrian Villarreal. Tinawagan ko si Attorney Santos. Nakuha na niya ang mga papeles. Sabihan mo na ang ating contact sa printing press. Ipatupad na ang version X. Huwag nilang hahayaang makialam si Vanessa. Copy that, Maricel. Ngunit paano ang balita tungkol sa warehouse? Mukhang may inilipat na naman silang mga kagamitan doon kaninang madaling araw. Hayaan mo sila. Iyon ang magiging libingan ng kanilang mga pangarap. Siguraduhin mo lang na nakarecord ang bawat kilos nila. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa rearview mirror. Ang aking mukha ay tila isang malalim na lawa tahimik sa ibabaw, ngunit may daluyong sa ilalim. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay nagpapaalala sa akin ng gatas na pumatay sa aking anak. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang hakbang palayo sa impyernong binuo nila para sa akin. Nang makarating ako sa bahay, nadatnan ko si Doña Aurora na masayang nag-aayos ng kaniyang mga alahas sa sala. Nang makita niya ako, isang mapanuyang ngiti ang kaniyang ibinigay. Narinig ko ang balita, Maricel. Pinirmahan mo na pala ang mga papeles. Mabuti naman at natauhan ka na rin. Alam mo namang wala kang mapapala kung lalaban ka sa amin. Dito sa pamilyang ito ang sumusunod ang siyang nabubuhay ng marangya. Tama po kayo, Mama. Sagot ko habang dahan-dahang umaakyat sa hagdan. Ang sumusunod sa tamang landas ang siyang nabubuhay. Ngunit ang mga gumagamit ng lason para makuha ang gusto nila, sila ang dapat matakot sa dilim. Huminto ang matanda sa kaniyang ginagawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya sinagot. Nagpatuloy ako sa pag-akyat. Ang tunog ng aking mga hakbang ay tila isang martilyo na nagbubukas ng isang kabaong.
Pagpasok ko sa aking silid, tiningnan ko ang orasan. 11 oras na lang. Binuksan ko ang aking laptop at pinanood ang live feed mula sa warehouse ni Adrian. Nakita ko siya doon kasama si Vanessa, masayang binubuksan ang mga kahon ng mga libro na akala nila ay ang kanilang huling tagumpay. Ang kaniyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa speaker ng aking computer, isang tawang puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Sa wakas, Vanessa, atin na ang lahat. Wala nang makakapigil sa atin. Sigaw ni Adrian sa screen. Hinaplos ko ang screen ng aking laptop, particular na sa mukha ni Adrian. Magsaya ka na habang may oras ka pa, Adrian. Dahil bukas, kapag sumikat ang araw, ang tanging matitira sa iyo ay ang tinta na unti-unting naglalaho at ang katotohanang hinding-hindi mo na matatakpan. Isang malakas na kulog ang gumulantang sa katahimikan ng gabi. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng liwanag sa aking silid na nagpapakita ng aking anino sa dingding, isang anino na mas malaki at mas malakas kaysa sa babaeng dati nilang inapi. Ang amoy ng mamahaling wine at ang tunog ng malakas na tawanan nina Adrian at Vanessa mula sa ibaba ay umaalingaw hanggang sa aking silid. Isang pagdiriwang para sa kanilang inaakalang tagumpay. Ang bawat halakhak nila ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa aking pandinig, ngunit sa halip na masaktan, mas lalo lamang itong nagpapatigas sa aking loob. Nanatili akong nakaupo sa dilim, pinagmamasdan ng orasan. 11 oras na lang. Ang tinta sa mga dokumento ay nagsisimula na sigurong mag-evaporate, dahan-dahang binubura ang kinabukasan na binuo ni Adrian sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Bumukas ang pinto ng aking silid nang walang pasabi. Pumasok si Doña Aurora, nakasuot ng kanyang bestida na tila ba pupunta sa isang koronasyon. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mapanuyang ngiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at katuwaan. Bakit ka narito sa dilim, Maricel? Natatakot ka na ba sa katotohanang wala ka ng halaga sa pamilyang ito? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ngayong hawak na ni Adrian ang lahat ng karapatan sa kumpanya at sa mga ari-arian, hindi na namin kailangan ng iyong presensya. Tapos na ang iyong papel bilang ghostwriter at tapos na rin ang iyong pananatili sa bahay na ito. Hinarap ko siya ng walang kahit anong emosyon. Gusto ninyo na ba akong palayasin, Mama? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa anak ninyo, huwag mo akong tawaging Mama, wala kang karapatan. Singhal niya, ang kanyang boses ay puno ng puot. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kalad ka rin ka palabas. Ang mga gamit mo, maaari mong iwan ang mga iyan. Lahat ng narito ay pag-aari na ni Adrian. Maging ang mga damit na suot mo ay binili gamit ang perang pinaghirapan ng anak ko. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang kaniyang kawalang hiyaan ay tila walang hangganan. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang aking folder mula sa kama. Ang pera ni Adrian Puont. Pag-uulit ko, ang perang kinuha niya mula sa mga investors, gamit ang pangalan ko. Ang perang winaldas niya sa kasino, habang ako ay naghihirap na tapusin ang mga nobela niya. Wala kaming pakialam sa mga sentimiento mo, sagot ni Aurora habang itinuturo ang pinto. Layas. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Adrian sa kwarto, may hawak na baso ng alak at tila nakainom na. Sa likod niya ay nakasunod si Vanessa na nakasandal sa kaniyang balikat habang nakangiti ng nakakaloko. Sweetheart, hindi ka pa ba nakakaimpake? Tanong ni Adrian, ang kaniyang boses ay puno ng mapanuyang lambing. Gusto ko sanang ihatid ka pero may victory party pa kami ni Vanessa. Alam mo na celebrate the new owner of Villarreal Publishing. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking pisngi. Ang kaniyang haplos ay kasing lamig ng isang ahas. Salamat sa lahat, Maricel. You were a great tool, but every tool has its expiration date. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na kasing pait ng lason. Ang tunay na halik ni Judas. Ang kaniyang pagtataksil ay kumpleto na. Ang kaniyang kawalan ng dangal ay lantad na. Binawi ko ang aking muka at tumingin ng diretso sa kaniyang mga mata. Sigurado ka ba na ikaw ang may-ari ng Villarreal Publishing, Adrian? Of course, pinirmahan mo ang transfer papers kahapon. Hawak ko na ang lahat. Sagot niya ng may kasamang tawa. Kung ganoon, bakit hindi mo subukang tawagan ang bangko mo ngayon? Sabi ko, ang boses ko ay kasing kalmado ng isang hukom na naglalabas ng hatol.
At baka gusto mo ring tingnan ang status ng titulo ng bahay na ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Adrian. Ang kaniyang tawa ay dahan-dahang naglaho pinalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Anong sinasabi mo? Ang bahay na ito, Adrian, at ang lahat ng natitirang assets ng Villarreal ay nakasangla na sa isang investment firm na tinatawag na Alamat ni Maricel, isang kumpanya na matagal ko nang itinayo sa Singapore. Ang utang mo sa kasino na binayaran ko, ginamit ko ang bahay na ito bilang collateral. At dahil hindi ka nakabayad sa itinaktang panahon, ang foreclosure notice ay darating sa iyo sa loob ng 3 oras. Namutla si Adrian. Binitawan niya ang kaniyang baso ng alak at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng kaniyang pagbagsak. Ang bawat piraso ng baso na kumalat sa marmol ay nagpapakita ng kaniyang gulat at takot. Ano paanong nangyari iyon? Sigaw ni Doña Aurora, ang kaniyang boses ay nanginginig na ngayon. Adrian, anong ibig niyang sabihin? Sinabi ko sa inyo, Mama. Sabi ko. Habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto. Ang bawat pirma na kinuha ninyo sa akin ay may katapat na kondisyon. Akala ninyo ay hawak ninyo ako sa leeg, ngunit hindi ninyo napansin na ang tali na ginamit ninyo ay ang taling magbibigti sa inyo. Tumingin ako kay Vanessa na ngayon ay tila nais ng maglaho sa kinatatayuan. At ikaw, Vanessa, sana ay handa ka ring maging kasama ni Adrian sa lansangan dahil ang kondo na tinitirhan mo, pag-aari rin iyon ng kumpanya ko. You bitch! Sigaw ni Vanessa, susugurin niya sana ako, ngunit hinarang siya ni Adrian na ngayon ay nakatitig sa kaniyang cellphone. Hindi maari ito. Bulong ni Adrian. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng pawis. Ang mga dokumento, ang mga pirma mo. Maricel, bakit blanko ang scanned copy sa email ko? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang disappearing ink. Ang 12 oras na hiningi ko ay sapat na para burahin ang kanilang huling alas. Ang tinta ay naglalaho, Adrian. Gaya ng pag-ibig ko sa'yo, gaya ng tiwala ko sa pamilyang ito, ang tanging matitira ay ang katotohanan na wala ka ng kahit ano. Lalabas na sana ako ng silid nang biglang tumunog ang intercom sa gate. Ang boses ng security guard ay puno ng kaba. Sir Adrian, may mga pulis po dito sa labas. May kasama silang mga tauhan mula sa NBE. May dala po silang search warrant para sa inyo at kay Madam Aurora tungkol sa kaso ng falsification of public documents at attempted poisoning. Nanigas ang buong silid. Ang takot sa mga mata ni na Adrian at Aurora ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang katarungan para sa aking anak ay dahan-dahan nang dumarating. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may napansin ako sa labas ng bintana. Isang itim na sasakyan na kanina ko pa nakikita sa warehouse. Ang lalaking nakasuot ng itim ay nakatayo sa tapat ng gate, nakatingin ng diretso sa aking bintana. Ang bulwagan ng Grand Plaza Hotel ay punong-puno ng mga kumukutitap na chandelier, mamahaling pabango, at ang mapanlinlang na kislap ng mga camera. Ito ang gabi na dapat sana ay magluklok kay Adrian bilang hari ng industriya ng literatura. Ang kaniyang mukha ay nakabandera sa bawat sulok, isang imahe ng tagumpay at katalinuhan. Ngunit sa likod ng entablado, habang pinagmamasdan ko siya mula sa dilim, ang nakikita ko lamang ay isang toreng garing na gawa sa buhangin, naghihintay na lamang ng isang malakas na ihip ng hangin upang tuluyang gumuho. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay puno ng sigla. Samahan ninyo kami sa pagtanggap sa nag-iisang henyo sa likod ng mga bestseller na kinagigiliwan ninyo, Adrian Villarreal. Lumabas si Adrian sa gitna ng entablado. Nakasuot ng kaniyang pasadyang tuxedo, may kasamang ngiti na tila walang bahid ng kasalanan. Sa tabi niya ay si Vanessa na mukhang mapagmataas sa kaniyang pwesto bilang chief editor. Si Doña Aurora naman ay nasa front row, nakataas ang noo, tila ba siya ang reynang nagmamay-ari ng buong gabi. Nagsimulang magsalita si Adrian tungkol sa inspirasyon, tungkol sa hirap ng pagsusulat, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pasasalamat niya sa kaniyang mapagmahal at masunuring asawa. Ang kaniyang bawat salita ay kasing talas ng kutsilyo na pilit ibinabaon sa aking nakaraan. Ang bawat letra sa nobelang ito ay alay ko sa aking asawang si Maricel, sabi ni Adrian, habang itinuro ang direksyon kung saan ako dapat nakaupo. Ngunit bakante ang upuan na iyon.
Isang bulong ng pagtataka ang kumalat sa madla. Sa pagkakataong iyon, sinimulan na ang distribution ng unang batch ng mga libro sa mga VIP guests at sa media. Ang marahang tunog ng pagbukas ng mga plastic na balot ay tila isang hudyat para sa akin. Teka, bakit ganito ang nakasulat? Ang boses ng isang tanyag na book critic ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Binuksan niya ang unang pahina, sumunod ang iba pa. Ang bulong ay naging isang malakas na bulong-bulungan. Ang pangalang nakalimbag sa cover ay hindi Adrian Villarreal. Sa halip sa malalaking gintong letra ang nakasulat ay Maricel Villarreal, ang tunay na may akda. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Mula sa pagiging kampante ang kaniyang mukha ay namutla at naging kulay abo. Mabilis niyang kinuha ang isang kopya ng libro sa tabi niya. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang katotohanan. Ang pagsabotahe na ginawa nila ni Vanessa sa printing press ay nabaliktad. Ang version X na inihanda ko ang siyang nailimbag sa libu-libong kopya. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Adrian pilit na tumingin kay Vanessa na ngayon ay tila nais ng matunaw sa kaniyang kinatatayuan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ang mga ilaw sa bulwagan ay biglang namatay. Isang malaking projector screen sa likod ni Adrian ang bumukas. Inasahan ng lahat na makikita ang isang tribute video para sa kaniyang career, ngunit ang lumabas ay isang madilim na video mula sa isang baby monitor. Ang boses ni Doña Aurora ay umaalingaw-ngaw sa paligid kasing linaw ng kristal. Mabuti na ring nawala ang bata, Adrian. Nilagyan ko ng tamang dami ng pampalaglag ang gatas niya. Sinundan ito ng boses ni Adrian malamig at rasyonal. Sana lang ay hindi siya maghinala. Kailangan ko ang pirma niya bago ang launch. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng isang hatol na hindi na maaring bawiin. Ang bawat panauhin ay tila naging estatwa sa kanilang kinalalagyan. Ang kislap ng mga camera na kanina ay para sa paghanga ngayon ay naging kislap ng paghuhusga. Ang mga flash ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Adrian. Dahan-dahan akong naglakad mula sa dilim patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang paglaya mula sa mga taon ng pang-aapi at pananahimik. Tumayo ako sa tabi ni Adrian. Tumingin ako ng diretso sa kaniyang mga mata, ang mga matang puno na ngayon ng desperasyon at takot. Pagkatapos ay humarap ako sa madla. Kinuha ko ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Adrian. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa magagandang salita. Simula ko ang boses ko ay matatag, malalim at puno ng awtoridad. Ang sining ay tungkol sa katotohanan. At ang katotohanan ay narito na sa harap ninyong lahat. Ang mga nobelang minahal ninyo ay hindi isinulat ng lalaking ito. Isinulat ito ng isang babaeng itinuring ninyong anino ng isang inang pinatay ang anak para sa ambisyon ng pamilyang ito. Magsisinungaling siya, fake ang video na iyan. Sigaw ni Doña Aurora mula sa front row, pilit na tumatayo, ngunit ang kaniyang mga tuhod ay tila wala ng lakas. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng pawis, ang kaniyang dangal ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng mga taong dati niyang minamaliit. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Mama, sagot ko habang ipinapakita ang aking cellphone na konektado sa screen. Inilabas ko ang mga lab report, ang mga bank statement ng mga offshore accounts, at ang mga original na draft ng bawat nobela na may sulat kamay ko. Lalapit sana si Adrian para agawin ang mikropono, ngunit bago pa siya makakilos ang mga pintuan ng bulwagan ay bumukas ng malakas. Ang mga tauhan ng NBI na kanina pa naghihintay sa labas ay pumasok ng may dalang mga posas. Adrian Villarreal, Doña Aurora Villarreal at Vanessa Gocayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong attempted murder, falsification of documents at intellectual property theft. Ang boses ng opisyal ay malamig at formal. Ang bawat flash ng camera ay naging saksi sa pagkakabit ng posasa sa mga kamay ni Adrian. Ang kaniyang pagbagsak ay kumpleto na. Ang kaniyang turingaring ay tuluyan ng naging alabok, ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang pakiramdam ng kaba ang muling gumapang sa aking dibdib. Ang lalaking misteryoso na nakita ko sa labas ng bahay ay narito rin sa bulwagan. Nakatayo siya sa pinakalikurang bahagi, hindi pumapalakpak, hindi rin nagpapakita ng gulat. Nang magtama ang aming mga mata, itinaas niya ang envelope na hawak niya. Dahan-dahan ko siyang nilapitan,
matapos ang kaguluhan habang kinakaladkad na palabas ang mga Villarreal. Sino ka, anong kailangan mo sa akin? Tanong ko ng mahina. Hindi siya sumagot agad. Sa halip inabot niya sa akin ang envelope. Binuksan ko ito at ang aking mundo ay tila muling tumigil. Sa loob niyon ay hindi lang basta litrato. Ito ay isang kontrata ng kasal hindi sa pagitan namin ni Adrian, kundi sa pagitan ko at ng isang lalaking hindi ko kailanman nakilala na may pirma ng aking yumaong ama. Ang bawat ingay sa loob ng presinto, ang tunog ng mga makinilya, ang pag-uumpugan ng mga metal na posas, at ang mahinang bulungan ng mga pulis, ay tila isang pamilyar na background music sa aking pandinig. Nakaupo ako sa tapat ni Rafael, ang lalaking may hawak ng kontratang tila nagnanais na muling igapos ang aking kalayaan. Hawak ko ang dokumentong may pirma ng aking ama, ang papel na tila isang multo mula sa nakaraan na pilit akong hinahabol. Bakit ngayon lang, Rafael? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig, walang bakas ng gulat o takot. Tiningnan ko siya, nang diretso sa mga mata ang aking isipan, ay mabilis na nag-aanalisa ng bawat sugnay sa papel, na tila ba sinusuri ko ang isang mahinang plot sa isang nobela. Ang aking ama ay 10 taon nang patay. Bakit ngayon mo lang inilabas ang kontratang ito kung talagang may bisa ito? Bahagyang ngumiti si Rafael, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Dahil ngayon ka palang nagkakaroon ng halaga, Maricel. Noon isa ka lang dukhang anak ng isang lasenggong manunulat. Ngunit ngayon ikaw na ang reyna ng Villarreal Publishing. Ang utang ng ama mo sa akin ay hindi pera, ito ay ang iyong katapatan. Ang katapatan ay hindi nabibili o naipapamana, Rafael. Sagot ko sa Taglish habang dahan-dahang inilalapag ang papel sa mesa. At kung iniisip mo na matatakot ako sa isang lumang dokumento na hindi dumaan sa tamang proseso ng notarization, sa panahong pinirmahan ito nagkakamali ka. I am a writer. I know how to find loopholes in every story, even in yours. Tumayo ako at hindi na hinintay ang kaniyang sagot. May mas mahalaga akong kailangang harapin sa loob ng kulungan. Naglakad ako patungo sa visitation area. Doon nakita ko si Doña Aurora na nakaupo sa likod ng rehas, ang kaniyang marangyang bestida ay gusot na at ang kaniyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Sa tabi niya ay si Adrian, nakayuko ang kaniyang mga kamay ay nakatali ng posas sa mesa. Nang makita nila ako agad na tumayo si Aurora at sumigaw ang kaniyang boses, ay punong-puno ng desperasyon at puot. Maricel, hayop ka. Paano mo ito nagawa sa amin? Kami ang nagbigay sa iyo ng lahat. Iurong mo ang demanda. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang na gawa-gawa mo lang ang recording. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa rehas, ang tunog ng kanyang mga singsing na tumatama sa bakal ay nagpapaalingaw-ngaw ng kanyang kawalang hiyaan. Naupo ako sa harap nila, tinitigan ko silang dalawa ng may malamig na rasyonalidad. Ang lahat ng ibinigay ninyo sa akin ay may kapalit na lason, Aurora. Ang bawat sentimong kinita ninyo ay mula sa aking dugo at pawis. At ang demanda hindi iyon maglalaho dahil lang sa hiling ninyo. Ang katarungan ay hindi isang manuskrito na maaari ninyong i-edit para magmukha kayong mabuti. Maricel, please. Bulong ni Adrian, itinaas niya ang kanyang mukha na punong-puno ng luha. Ang kanyang maskara ng pagiging perfect husband ay tuluyan ng natunaw. I love you, alam mo yun. Nagawa ko lang naman ang lahat dahil sa pressure ni Mama. Please don't let me rot here. Think about our history. Our history, Adrian, is a horror story. Sagot ko, ang bawat salita ko ay kasing talas ng isang scalpel. Ang kasaysayan natin ay puno ng panloloko at ang bangkay ng ating anak at tungkol sa pag-ibig. Ang taong nagmamahal ay hindi naglalagay ng lason sa gatas ng kaniyang asawa. Ang taong nagmamahal ay hindi ninanakaw ang dangal ng kaniyang katuwang sa buhay. Inilabas ko ang isang huling dokumento mula sa aking folder. Ito ang huling saksak sa kanilang mga pangarap. Ano iyan? Tanong ni Aurora, ang kaniyang boses ay nanginginig na sa takot. Ito ang formal na foreclosure ng lahat ng inyong natitirang ari-arian. Paliwanag ko. Dahil sa kasong fraud na kinasasangkutan ninyo, ang lahat ng shares na inilipat sa akin ni Adrian ay formal na nang naging absolute. Wala na kayong bahay na babalikan.
Wala na kayong pera para kumuha ng mamahaling abogado. Ang tanging matitira sa inyo ay ang public defender na ibibigay ng gobyerno. Isang malakas na tili ang pinakawalan ni Aurora, isang tunog ng pagkatalo na tila isang hayop na nasugatan. Nagsimula siyang magmura, itinutapon ang kaniyang galit sa hangin, ngunit hindi ako kumibo. Pinanood ko lang siya, ninanamnam ang bawat sandali ng kaniyang pagbagsak. Ito ang slap face na higit pa sa pisikal na sampal ang pagkawasak ng kanilang kapangyarihan, gamit ang mismong batas na akala nila ay kaya nilang paikutin. At para sa iyo, Adrian, lumingon ako sa aking asawa. Ang iyong utang sa kasino, dahil pinirmahan mo ang sugnay na ang lahat ng utang mo ay personal at hindi konektado sa kumpanya, ang mga naniningil sa iyo ay darating na sa loob ng ilang araw. Good luck sa pakikiharap sa kanila sa loob ng selda. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Ang bawat hakbang ko palabas ng visitation area ay tila isang paglilinis sa aking kaluluwa. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang naglalaho. Sa labas ng presinto, sinalubong ako ng isang dagsa ng mga reporter. Ang kislap ng mga flash ay hindi na nakakasilaw. Ito ay nagsisilbing liwanag sa aking bagong simula. Madam Maricel, totoo bang ikaw na ang bagong CEO ng Villarreal Publishing? Ano ang mensahe mo sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso sa loob ng tahanan? Huminto ako sa tapat ng mga mikropono. Tumingin ako ng diretso sa lens ng camera. Alam kong pinapanood ito ng libu-libong kababaihan. Nagaya ko noon, mga babaeng takot lumaban, mga babaeng itinatago ang kanilang galing sa likod ng mga lalaking walang dangal. Ang mensahe ko ay simple lang, simula ko. Huwag ninyong hayaang ibang tao ang humawak ng pluma na magsusulat ng inyong buhay. Ang sakit ay totoo, ngunit ang katarungan ay mas totoo kung ikaw mismo ang lalaban para dito. Mula sa araw na ito, ang Villarreal Publishing ay tatawagin ng Ang Pluma ni Maricel. Dahil ang bawat salita ay may kapangyarihan at ang bawat biktima ay may kakayahang maging manunulat ng kaniyang sariling tagumpay. Palakpakan ang sumunod, ngunit ang aking pansin ay natuon sa itim na sasakyan sa malayo. Nakatayo doon, si Rafael, pinapanood ako. Itinaas niya ang kaniyang kamay, isang hudyat na ang aming labanan ay hindi pa tapos. Ngunit hindi na ako natatakot. Kung nagawa kong pabagsakin ang isang pamilyang itinuring kong mundo, ano pa ang isang lalaking may hawak lamang ng isang lumang papel? Ang larawan sa screen ng aking telepono ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng aking kaluluwa. Isang sanggol na may mga matang kasing itim ng gabi, nakabalot sa isang kupas na kumot, ngunit may isang pamilyar na marka sa kanyang kaliwang balikat, isang balat na hugis bituin. Iyon ang markang nakita ko sa huling ultrasound bago nila sinabing wala na ang aking anak. Ang aking kamay na kanina ay kasing tigas ng bakal ay biglang nanginig. Isang mainit na likido ang pilit na kumakawala sa aking mga mata, ngunit agad ko itong pinigilan. Hindi ngayon. Hindi sa harap ng mga taong naghihintay na makita ang aking pagkatalo. Attorney, baguhin mo ang ruta. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng awtoridad habang kinakausap ko ang aking driver sa pamamagitan ng rearview mirror. Hindi tayo uuwi sa mansyon. Pupunta tayo sa city jail. Ngayon din. Kailangan kong makasiguro. Kailangan kong malaman kung ang huling balitang ito ay isang matamis na katotohanan o isa na namang laro mula sa impyernong binuo ng mga Villarreal. Pagdating ko sa kulungan, hindi si Adrian ang hiningi kong makausap. Hinarap ko si Vanessa, ang babaeng naging anino ng aking asawa, ang babaeng naging instrumento sa pagwasak ng aking pamilya. Nakita ko siyang nakaupo sa isang madilim na sulok ng detention cell, wala na ang kaniyang marangyang kolorete. Ang kaniyang buhok ay buhol-buhol at ang kaniyang mga mata ay puno ng takot. Maricel! Maricel, please ilabas mo ako dito. Sigaw ni Vanessa nang makita niya ako. Lumapit siya sa rehas, ang kaniyang mga kuko ay kumakapit sa malamig na bakal. Ginamit lang ako ni Adrian, siya ang may plano ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na sabotahehin ang kumpanya mo. Tiningnan ko siya ng may halong pandidiri. Save your tears for the judge, Vanessa. Hindi ako narito para pakinggan ang mga rason mo. Narito ako para sa isang bagay. Ipinakita ko sa kanya ang larawan sa aking telepono. Saan galing ito? Sino ang kumuha ng larawang ito?
Biglang natahimik si Vanessa. Ang kaniyang mga mata ay lumaki at isang mapanlokong ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kaniyang mga labi. Ang kaniyang pagiging pa-victim ay biglang naglaho pinalitan ng kaniyang tunay na anyo, isang manipulator na handang mandamay ng iba para sa sariling kaligtasan. Ah! Ang anak mo, bulong niya, ang boses ay puno ng panggigigil. Akala mo ba ay ganun lang kadali ang lahat, Maricel? Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat ng tagumpay? Ang anak mo ang huling alas ni Doña Aurora. Noong gabing sinabi nilang namatay ang sanggol, hindi iyon totoo. Ang bata ay malusog. Ngunit alam ni Aurora na kapag nalaman mong buhay ang bata, magkakaroon ka ng dahilan para lumaban. Kaya pinilit niyang ilayo ang sanggol. Ipinamigay niya ito sa isang tago na ampunan sa labas ng probinsya. Nasaan ang anak ko, Vanessa? Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo kasing talas ng isang latay. Ang aking pasensya ay sagad na. Bakit ko sasabihin sa iyo ano ang mapapala ko na? Tanong niya habang tumatawa ng mahina. Gusto mo ang anak mo, palayain mo ako. Iurong mo ang lahat ng demanda laban sa akin at ibibigay ko sa iyo ang address. Lumapit ako ng husto sa rehas, sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Hindi ka nasa posisyon para makipag-negotiate, Vanessa. Sa oras na ito, ang mga tauhan ko ay tinitingnan na ang bawat logbook ng ospital noong gabing iyon. At ang blackmailer na kinatatakutan ninyo, siya ang nagpadala sa akin nito. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nakakaalam. At kapag nahanap ko ang anak ko nang wala ang tulong mo, sisiguraduhin kong ang sentensya mo ay magiging habang buhay. Ngunit kung magsasalita ka ngayon, baka mapag-isipan ko pang bigyan ka ng pagkakataong makalabas pagkalipas ng 10 taon. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang desperasyon ay mas matimbang kaysa sa kaniyang katapatan kay Aurora. Sa Santa Maria Orphanage sa Laguna, bulong niya sa wakas. Ngunit huwag kang magpakampante, Maricel. Ang bata ay hindi na nasa ilalim ng pangalan mo. Binago ni Aurora ang lahat ng dokumento. Para sa mundo, ang anak mo ay anak ng isang hindi kilalang babae na iniwan siya sa kalsada. Hindi na ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad palabas. Bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang panata sa aking anak. Wait for me, baby. Mommy is coming. Bago ako tuluyang makalabas, hinarang ako ni Adrian na inilalabas mula sa visitation room. Ang kaniyang mukha ay tila isang basag na salamin, wala ng buhay, wala ng pag-asa. Maricel, totoo ba buhay ang anak natin? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Huminto ako at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Ang lalaking ito ay bahagi ng aking nakaraan, ngunit wala na siyang puwang sa aking hinaharap. Buhay siya, Adrian, ngunit huwag mong isiping kabilang ka sa buhay niya. Sabi ko nang may kasamang matigas na pananalita. Ang karapatan mo bilang ama ay namatay noong gabing hinayaan mong lasunin ng ina mo ang gatas ko. Mula ngayon, ang anak ko ay magkakaroon ng bagong buhay. Isang buhay na walang bakas ng pangalang Villarreal. Maricel, please, anak ko rin siya. Sigaw niya habang kinakaladkad siya ng mga pulis pabalik sa selda. Ang kaniyang mga hiyaw ay tila mga anino na pilit na humahabol sa akin, ngunit hindi ako lumingon. Sumakay ako sa aking sasakyan at tinawagan si Attorney Santos. Attorney, ihanda ang lahat ng legal team. Pupunta tayo sa Laguna at Attorney, siguraduhin mong ang bawat pahayagan bukas ay malalaman ang tungkol sa human trafficking at kidnapping na ginawa ni Aurora Villarreal. Gusto ko siyang mabulok sa kahihiyan bago pa man siya mabulok sa kulungan. Habang bumibiyahe kami patungo sa Laguna, tiningnan ko ang aking pluma sa loob ng aking bag. Ang plumang ito ang nagbigay sa akin ng yaman, ang plumang ito ang nagpabagsak sa aking mga kaaway. Ngunit ngayon, ang plumang ito ang gagamitin ko para isulat ang pinakamahalagang kabanata ng aking buhay, ang kabanata ng muling pagkikita namin ng aking anak. Ngunit sa gitna ng dilim ng gabi, napansin kong may 2 itim na sasakyan na sumusunod sa amin. Hindi sila pulis. Hindi sila media. Ang mga sasakyang ito ay kasing pamilyar ng mga sasakyang nakita ko sa labas ng bahay ni Rafael. Ang usok mula sa nayuping makina ng sasakyan ay humahalo sa malapot na hamog ng madaling araw. Nararamdaman ko ang malapot na likido na dumadaloy mula sa aking noo dugo, ngunit hindi nito nagawang palabuin ang aking paningin.
Sa gitna ng pagkawasak na natili ang aking isipan na kasing linaw ng kristal. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng sasakyan, ang tunog ng nagkiskisang metal ay umalingaw-ngaw sa liblib na kalsada ng Laguna. Maricel, ang akala mo ba ay tapos na ang kwento? Ang boses na iyon. Isang boses na 10 taon ko nang naririnig sa aking mga panaginip. Isang boses na dapat ay matagal nang binaon sa lupa. Tumingin ako sa lalaking nakatayo sa tapat ng nagbabagang ilaw ng sasakyan. Ang kanyang anino ay mahaba, tila isang madilim na galamay na pilit akong inaabot. Tatay Ton, ang bulong ko ay halos hindi marinig ngunit punong-puno ng pait. Si Ismael, ang aking ama, ang lalaking sinabi ni na Doña Aurora na namatay sa stroke dahil sa labis na pag-inom at pagkakabaon sa utang. Ang lalaking naging mitya ng aking utang na loob sa mga Villarreal dahil sila raw ang nagpalibing at nagbayad ng kaniyang mga kasalanan. Buhay ka, sabi ko habang pilit na tumatayo, iniinda ang sakit ng aking mga galos. 10 taon mo akong hinayaang maging alipin ng mga Villarreal dahil sa kasinungalingang patay ka na. 10 taon akong nagbayad para sa isang libing na hindi naman naganap. Ipinatapon nila ako sa Mindanao, Maricel. Paliwanag ni Ismael, ang kaniyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Binayaran nila ako para maglaho. Sinabi nila na mas makabubuti para sa iyo ang maging asawa ng isang Villarreal kaysa maging anak ng isang talunan. At ngayon ay kailangan ko ang perang nakuha mo sa kanila. Yan ay para sa aking katahimikan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Ang rational na bahagi ng aking utak ay mabilis na nag-ugnay ng mga tuldok. Hindi lang si Aurora ang kontrabida sa buhay ko, maging ang sarili kong dugo ay naging lason. Ang bawat tao sa paligid ko ay tila may presyo at ang halaga ko para sa kanila ay ang aking kakayahang maging biktima. Wala kang makukuha sa akin, Ismael. Sabi ko nang may kasamang matigas na paninindigan. Ang utang na loob ko ay nabaon na kasama ng anak ko, ang anak na ipinamigay ng mga amo mo. At kung akala mo ay matatakot mo ako sa baril na iyan, nagkakamali ka. Tapos na ako sa pagiging takot. Bago pa siya makakilos, narinig namin ang malakas na wangwang ng mga sasakyan ng pulis. Hindi ako pumuntang mag-isa. Ang GPS tracker sa aking relo ay direktang nakakonekta sa team ni Attorney Santos. Ang bawat salita ng aking ama ay na-record ng aking suot na dashboard camera. Sumuko ka na, Ismael. Gaya ng mga Villarreal, ang kabanata mo ay tapos na rin, sabi ko habang dahan-dahang lumalayo sa kanya. Habang dinarakip ng mga awtoridad ang aking ama, hindi ako tumigil. Sumakay ako sa sumunod na sasakyan ng aking security team. May mas mahalaga akong destinasyon, ang Santa Maria Orphanage. Pagdating ko sa ampunan ng katahimikan ng paligid, ay tila isang mabigat na pasanin. Ang bawat hakbang ko sa sementadong daan ay puno ng kaba, ngunit pinanatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Hinarap ko ang Madre Superiora sa loob ng kaniyang maliit na opisina. Nasaan ang bata? Ang batang dinala dito ni Aurora Villarreal, 6 na buwan na ang nakalilipas. Tanong ko, Madam, ang bata ay kinuha na rito kaninang madaling araw. Ang boses ng madre ay nanginginig. May dalang mga legal na dokumento ang mga tauhan ni Doña Aurora. Sinabi nila na ililipat ang bata sa isang mas ligtas na lugar dahil sa gulo sa Maynila. Nanigas ang aking panga. Kahit nasa loob na ng rehas si Aurora, ang kaniyang mga galamay ay gumagalaw pa rin. Ang kaniyang hiya ay nauwi sa isang desperadong pagtatangka na gamitin ang aking anak bilang panangga sa kaniyang mga kaso. Agad kong tinawagan ang aking contact sa loob ng kumpanya. Check all the flight manifests under Aurora's dummy companies. Now, sa loob ng ilang minuto dumating ang sagot. Isang private jet ang nakatakdang lumipad patungong Switzerland sa loob ng 1 oras. Ang pasahero, isang sanggol at isang nurse na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Vanessa Go na nakalaya pala gamit ang piyansang binayaran ni Aurora mula sa isang tago nilang account. Attorney, harangin ninyo ang airport, ipag-utos ang lockdown sa lahat ng private hangars. Sigaw ko. Habang mabilis kaming bumibiyahe patungong airport, dumaan kami sa tapat ng city jail. Doon nakita ko ang dagsa ng media. Ang balita tungkol sa aking ama at ang muling pagkakadiskubre sa krimen ni Aurora
ay nagliyab na parang apoy sa social media. Sa loob ng selda si Adrian ay balita ko ay pinagtulungan ng ibang mga preso matapos malaman ang kaniyang ginawa sa sariling asawa at anak. Ang kaniyang karma ay dumating sa anyo ng pisikal na sakit at ang pagkawala ng kaniyang huling sentimo. Si Doña Aurora naman ay balitang nawalan na ng malay matapos malaman na ang lahat ng kaniyang hidden assets ay na-freeze na ng AMLC dahil sa aking report. Ang kanilang toring-garing ay hindi lang gumuho, ito ay naging abo. Nakarating ako sa airport nang may 5 minuto pang natitira. Nakita ko si Vanessa na bitbit ang isang baby carrier, mabilis na naglalakad patungo sa tarmac. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng takot. Vanessa, itigil mo yan. Ang sigaw ko ay umaling-ungaw sa buong hangar. Humarap si Vanessa, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang lalapit, Maricel. Kapag hindi mo ako hinayaang makaalis, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na makikita ang batang ito. Inilabas niya ang isang maliit na vial mula sa kaniyang bulsa, isang lason. Isang patak lang nito sa bibig ng bata, tapos na ang lahat. Masusira ang tagumpay mo, huminto ako. Ang aking puso ay tila gustong tumalon sa aking lalamunan, ngunit ang aking isipan ay nanatiling malamig. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Gawin mo, Vanessa, at sisiguraduhin kong bago ka makarating sa Switzerland, ang bawat balat mo ay tutuklapin ng mga taong pinagkakautangan ni Adrian sa casino. Alam mo ba kung bakit ka nakalabas? Hindi dahil gusto ka ni Aurora. Nakalabas ka para ikaw ang maging pain sa mga taong gustong pumatay kay Adrian. Ang Switzerland ay hindi mo ligtas na lugar. Ito ang iyong bitayan. Bahagyang nanginig ang kamay ni Vanessa. Ang kaniyang paranoia ay nagsimulang gumana. Nagsisinungaling ka. Tingnan mo ang paligid mo, Vanessa. Sino ang naghatid sa iyo dito? Ang mga tauhan ni Aurora o ang mga tauhan ng mga taong kinalaban ni Adrian? Ipinakita ko sa kanya ang aking tablet, isang live feed ng mga armadong lalaki na nakapaligid sa labas ng airport. Sa gitna ng kaniyang pag-aalinlangan, mabilis na kumilos ang aking security team. Isang tumpak na pag-atake ang nagpabagsak kay Vanessa bago niya pa mabuksan ang vial. Dahan-dahan akong lumapit sa baby carrier. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan kong inaangat ang tela. Doon nakita ko ang isang sanggol na tutulog ng mahimbing walang malay sa kaguluhan sa paligid. Ang kaniyang kaliwang balikat ay may maliit na markang hugis bituin. Ang aking anak. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga luha ay sa wakas ay bumuhos na hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang tagumpay na binuo mula sa abo ng kataksilan. Ngunit habang yakap ko ang aking anak, lumapit si Attorney Santos na may dalang masamang balita. Ang init ng katawan ng aking anak sa aking dibdib ay ang tanging realidad na gusto kong yakapin. Ang bawat mahinang paghinga niya ay tila isang himig na bumubura sa lahat ng ingay ng nakaraan. Ngunit sa harap ko nakatayo si Julian Valderrama, ang lalaking akala ko ay katuwang ko sa pagbagsak ni Adrian, ngunit tila may hawak na sarili niyang baraha. Anong ibig mong sabihin, Julian? Ang boses ko ay nanatiling matatag, kahit na ang balita tungkol sa DNA ng aking anak ay tila isang bagong lindol na nagnanais yumanig sa aking pundasyon. Adrian is not the father. Paanong mangyayari iyon? Dahan-dahang lumapit si Julian. Ang kaniyang mga mata ay hindi kakikitaan ng panlilinlang. Sa halip ay may malalim na pighati at pag-aalaga. Maricel, nung panahong bago ka ikasal kay Adrian, noong gabing dinala ka niya sa party ng mga investors at iniwan kanyang mag-isa at lasing, hindi si Adrian ang kasama mo sa kwarto. Ginamit ka nila. Ginamit ka ni Aurora para magkaroon ng tagapagmana ang mga Villarreal dahil alam nilang baog si Adrian. Nabitawan ko ang aking hawak na folder, ang tunog ng pagbagsak ng mga papeles sa semento ay tila isang huling hudyat ng katotohanan. Ang bawat alaala ng gabing iyon, na tila malabo dahil sa gamot na ipinainom sa akin ni Aurora, ay dahan-dahang nagkaroon ng kulay. Hindi aksidente ang lahat. Ang aking buong buhay sa piling ng mga Villarreal ay isang malaking sarswela. I was the one who found you that night, Maricel Parra.
Pagpapatuloy ni Julian ang kaniyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ngunit bago pa ako makagawa ng paraan, ipinatapon ako ni Aurora sa abroad at binantaan ang buhay ng aking pamilya. Hinanap kita sa loob ng maraming taon. At nang makita kita sa kumpanya ni Adrian, alam kong kailangan kitang tulungan para makalabas sa impyernong iyon. Tinitigan ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-isip bilang isang strategist o isang manunulat. Tumingin ako sa kanya bilang isang babaeng dumaan sa apoy. Ang rasyonal na bahagi ng aking utak ay nagsimulang tanggapin ang katotohanan. Ang markang hugis bituin sa balikat ng aking anak. Iyon ang markang meron din si Julian sa kaniyang braso. Kung ganun ang custody petition, hindi ko ito ginagawa para kunin ang bata sa iyo, Maricel. Putol niya sa aking sasabihin. Ginawa ko ito para protektahan kayo. Dahil hanggat ang pangalan ng ama sa birth certificate ay si Adrian Villarreal, may karapatan ang pamilya niya sa anak mo. Ngunit kung ako ang tatayo bilang ama, wala na silang legal na basehan para hawakan ka pa. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa mga Villarreal ay tuluyan ng naputol. Hindi lang ako malaya sa pera at reputasyon, malaya na rin ang aking dugo sa kanilang bulok na lahi. 5 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa pinakamataas na palapag ng aking sariling gusali, ang pluma ni Maricel Headquarters. Ang tanawin ng syudad sa ibaba ay punong-puno ng mga ilaw, ngunit wala ng dilim na nakakatakot sa akin. Ako na ngayon ang pinakamakapangyarihang pangalan sa industriya ng media at publishing sa Pilipinas. Ang bawat libro ko ay hindi na kailangan ng ibang pangalan para maging bestseller. Ang bawat salita ko ay may bigat ng katotohanan. Pumasok si Attorney Santos sa aking opisina dala ang isang ulat. Maricel, dumating na ang balita mula sa National Penitentiary. Si Adrian Villarreal ay namatay sa loob ng bilangguan matapos ang isang gulo sa pagitan ng mga gang. Wala siyang kahit isang sentimo na naiwan, maging ang kaniyang abo ay walang gustong kumuha. Hindi ako kumibo. Wala akong naramdamang awa, wala ring katuwaan. Para sa akin si Adrian ay isa lamang karakter sa isang lumang nobela na matagal ko nang tinapos at itinapon sa basurahan. At si Doña Aurora, tanong ko habang inaayos ang aking salamin. Nananatili siya sa isang charity ward ng pampublikong ospital. Tuluyan na siyang nawala sa kaisipan. Paulit-ulit lang siyang nagsasalita tungkol sa gatas at sa kaniyang genius na anak. Ang kaniyang hiya ay naging isang walang katapusang kahihiyan na siya na lang ang nakakaalam. Tumango ako. Ang karma ay hindi laging mabilis. Ngunit kapag dumating ito, sinisiguro nitong wala itong ititira. Ang kanilang pagbagsak ay hindi gawa ng tadhana, kundi bunga ng kanilang sariling mga desisyon na hinarap ko ng may talino at lakas ng loob. Bumukas ang pinto at isang maliit na batang lalaki ang tumakbo patungo sa akin. Mommy, look, I drew a star. Binuhat ko ang aking anak, ang aking munting bituin. Sa likod niya ay pumasok si Julian, may dalang 2 tasa ng kape at isang ngiti na nagbibigay sa akin ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ni Adrian. Tapos na ang trabaho para sa araw na ito, CEO, biro ni Julian habang inilalapag ang kape. Biro ni Julian habang inilalapag. Tapos na ang huling kabanata, Julian. Sagot ko ng may kasamang tunay na ngiti. Mula ngayon ang susulat na tayo ng bagong kwento. Isang kwento na hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbuo ng isang tunay na pamilya. Lumapit sa akin si Julian at hinawakan ang aking kamay. Walang mga salitang kailangan. Ang init ng kaniyang palad at ang tawa ng aking anak sa aking bisig ay sapat na. Ang bawat sakripisyo, bawat lason at bawat patak ng dugo ay nagdala sa akin sa sandaling ito. Ako si Maricel, isang ghostwriter na nagising, isang inang lumaban, isang babaeng nagtagumpay, at sa aking sariling kwento ako ang may huling salita. Sa labas ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong mundo. Ang pluma ko ay nakapatong sa mesa, nakahanda para sa susunod na pahina. Isang pahinang puno ng pag-asa, katarungan at tunay na pag-ibig. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay naghahalo ang kulay ng kahel at lila, isang tanawing tila isang painting na ginawa ng tadhana.
Hawak ko ang isang tasa ng kape, ang init nito ay nanunuot sa aking mga palad habang ang sariwang hangin ay humahaplos sa aking mukha. Payapa, yun ang salitang matagal kong ipinagkait sa aking sarili, ngunit malls ay suot ko na parang isang hiyas na hindi kailanman mananakaw. Maraming nagtatanong sa akin, lalo na sa mga interview, kung napatawad ko na ba ang mga Villarreal. Ang sagot ko ay palaging isang tipid ng ngiti. Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi ang paglimot sa mga sugat o ang muling pagtanggap sa mga taong sumira sa iyo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagbitiw sa kadena ng puot dahil alam mong wala na silang puwang sa iyong realidad. Hindi ko sila pinatawad dahil sila ay nararapat. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa kanilang piling. Ang galit ay isang lason na ako rin ang iinom kung hahayaan ko itong manatili sa aking puso. At sa mundong itinayo ko mula sa abo, walang lugar para sa lason. Ang balita tungkol sa kanila ay tila mga anino na lamang na dumaraan sa aking paningin. Nabalitaan ko na si Doña Aurora ay tuluyan ng pumanaw sa loob ng pampublikong ospital noong nakaraang buwan. Sinasabing ang kaniyang huling mga sandali ay ginugol niya sa pakikipag-usap sa hangin. Pilit na itinatago ang kaniyang mukha sa mga nurse dahil sa matinding kahihiyang dala ng kaniyang pangalan. Ang hiya na kaniyang iniingatan ay siya ring naging piring sa kaniyang mga mata hanggang sa huli. Si Adrian naman ay matagal nang nabaon sa limot ang kaniyang mga libro, ay wala na sa mga istante pinalitan ng mga akdang may tunay na kaluluwa at katapatan. Ang kanilang kwento ay tapos na at ang sa akin ay nag-uumpisa pa lamang. Nahanap ko na ang aking kapayapaan. Hindi ito nahanap sa kayamanan o sa katanyagan, kundi sa bawat umaga na nagigising akong yakap ang aking anak na si Gabriel. Ang kaniyang tawa ay ang aking katarungan. Ang kaniyang kaligtasan ay ang aking pinakamalaking tagumpay. Kasama si Julian, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng utang na loob. Ang tunay na pag-ibig ay isang katuwang sa paglalakbay, isang malinis na papel kung saan malaya nating naisusulat ang ating mga pangarap nang walang takot sa paghatol. Sa lahat ng nakikinig sa aking kwento, ang tanging aral na maiiwan ko sa inyo ay ito. Huwag ninyong hayaang ibang tao ang humawak ng pluma na magsusulat ng inyong kasaysayan. Ang inyong talino, ang inyong sakripisyo, at ang inyong dangal ay hindi mga gamit na maaring hiramin o nakawin ng iba. Kapag ang buhay ay naglagay ng lason sa inyong baso, huwag kayong umiyak. Sa halip, gamitin ninyo ang talas ng inyong isipan para itapon ang lason at gumawa ng sarili ninyong lunas. Ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugan ng pagiging tanga. Ang pagiging matiisin ay hindi dapat humantong sa pagiging biktima. Maging matapang, maging rasyonal, at higit sa lahat maging totoo sa inyong sarili. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit dumarating ito sa mga taong marunong tumayo at sabihing, tama na, ako naman ang masusunod. Inilapag ko ang aking tasa sa mesa at kinuha ang aking pluma. Binuksan ko ang isang bagong notebook at isinulat ang unang pangungusap para sa aking susunod na obra. Ang pamagat ay hindi na tungkol sa paghihiganti o sa mga Villarreal. Ang pamagat ay simple lang ngunit punong-puno ng kahulugan. Ang babaeng sarili na ang may akda. Huminga ako ng malalim, isang hingang puno ng kalayaan. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil ang liwanag ay hindi na nanggagaling sa labas, ito ay nanggagaling na sa loob ko.